the story of our adventure. An OFW, life in Malaysia. Every soaring view tells a story of a dreamer who crossed borders for the people they love. We look at these beautiful cities and sprawling landscapes not just as places of work, but as the proving ground of our resilience, high hopes, distant homes, but unbroken spirits. Welcome to the story of our adventure in OFW life in Malaysia. Today, we take you higher to see this country from a perspective that mirrors our own journey, elevated, vast, and full of quiet reflection. From up here, the busy streets below look calm, and the towering structures seem small, but we know the reality on the ground. Every single day is a battle against homesickness, a test of patience, and a constant hustle to provide a better future for our families. Back in the Philippines, we endure the distance because the love that drives us is far greater than the miles that separate us. Beneath these Malaysian skies, we leave our footprints, but we carry our homeland in our hearts. There is a unique beauty in this temporary home. Malaysia has embraced our hard work, and in return, it offers us its breathtaking horizons. As the drone glides through the air, think of it as a metaphor for our life. Abroad, sometimes we face strong winds, sometimes the path ahead is covered in clouds, but we never stop moving forward. We adjust our wings, we find our balance, and we keep flying. People often see the success, the posts, and the beautiful views, but the camera rarely captures the quiet nights, the silent prayers, and the tears wiped away in secret. This journey is not just about survival. It is about transformation. We left the Philippines as ordinary dreamers, but through the fire of the OFW life, we are becoming builders of our family's future. Every sunrise we witness here is a reminder that our sacrifices will soon bear fruit. As the lights begin to fade and this journey from above comes to an end, our hope remains as bright as ever. We are OFWs in Malaysia, proud, resilient, and unstoppable. Thank you for flying with us today, for sharing this space, and for listening to the unspoken chapters of our lives. Don't forget to like, share, and subscribe to be part of our next destination. This has been the story of our adventure, an OFW life in Malaysia. Until our next flight, keep chasing your dreams. Looking back at the path we traveled, we realize that the distance doesn't weaken our love, it amplifies it. Every single peso sent home, every box packed with care, and every brief video call is a bridge built over the ocean. We find ourselves finding comfort in the simple things, a familiar Filipino dish cooked in a foreign kitchen, a song that reminds us of home, or the comforting voice of a fellow OFW who understands exactly what it feels like to be far away from everything you know. The vastness of this land also reminds us of how much we have grown as individuals. Malaysia was never my dream, but destiny brought me here. My story time of applying work abroad hard. Hindi ko kailanman pinangarap ang Malaysia. Kung may magtatanong sa akin noon kung saan ko gustong magtrabaho abroad, ibang bansa agad ang nasa isip ko. Katulad ng maraming kabataan, puno rin ako noon ng pangarap, excitement, at pag-asa para sa future ko. Unang pumasok sa isip ko ang South Korea dahil sa government-to-government program. Sumali pa ako noon sa online webinar tungkol sa pag-a-apply roon. Habang nakikinig ako sa mga speakers, lalo akong na-inspire. Parang ang sarap isipin na balang araw makakapagtrabaho rin ako sa South Korea. Pero habang tumatagal ang webinar, nalaman ko na kailangan palang mag-aral ng Korean language at may enrollment or tuition fee pa.
Doon ako napaisip, fresh graduate pa lang ako noon at may kapatid pa akong mag-first year college. Ayoko nang dumagdag pa sa gastusin ng pamilya namin. Nadagdagan pa ng disappointment ko nang malaman kong karamihan sa mga hinihire nila noon ay mga lalaki. Kaya kahit masakit, unti-unti kong binitawan ang South Korea dream ko. Pagkatapos noon, lumipat naman ang puso ko sa Japan. Sobrang inspired ako noon sa mga Pinay farmers vloggers sa Japan. Habang pinapanood ko sila, naiisip ko rin ang sarili kong nagtatrabaho roon balang araw. Dahil doon, nagsimula akong mag-aral ng Nihongo online. Pinilit kong matuto dahil gusto kong habulin ang pangarap kong makapagtrabaho sa Japan. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na mahaba at matagal din pala ang proseso. Dumating ako sa punto na napagod na rin akong mangarap. Kaya sinubukan ko naman ang Hong Kong. Nag-aral pa ako noon ng Cantonese. Sa sobrang persigido ko, pati self-introduction sa Cantonese kabisado ko na. Buong akala ko noon, iyon na talaga ang para sa akin. Pero lumipas ang mga buwan, wala pa ring employer na dumating. Hanggang sa dumating ang masakit na balita, namatay ang agent person ng agency namin. Pakiramdam ko noon parang paulit-ulit akong pinapahinto ng tadhana. Habang tambay ako noon at hindi alam kung ano na ang susunod kong gagawin, may friend akong dating kasabay ko ring nag-apply pa Hong Kong pero nasa Malaysia na noon. Sinabihan niya ako, try mo na lang muna Singapore as your stepping stone para ma-enjoy mo ang pagiging single mo. Huwag ka dito sa Malaysia, boring ang buhay dito. Napatawa na lang ako noon. Habang nag-iisip pa ako tungkol sa future ko, nagtanong-tanong din ako online sa iba't ibang agencies. Dahil na rin sa mga OFW vloggers na napapanood ko, nalaman kong mataas daw ang sahod sa Turkey at Romania kaya umasa ulit ako. Pero muli, parang hindi pa rin tamang panahon. Kadalasan kasi, ang hanap nila ay may abroad experience na. Fresh graduate lang ako noon. Wala pang experience, wala pang napapatunayan. Hanggang sa dumating ako sa punto na sinabi ko na lang sa sarili ko, bahala na kung saan ako dadalhin ng tadhana. At doon ko mas lalong naintindihan ang lahat. Yung mahabang paghihintay ko pala noon, hindi pala aksidente. Hindi pala sayang ang panahon. Iyon pala ang paraan ni Lord para ihanda ako bago ako mang ibang bansa. Dahil ang pag-a-abroad, hindi biro. Hindi sapat ang pangarap lang. Kailangan matatag ka. Kailangan buo ang loob mo. Kailangan handa ka sa lungkot, takot, pagod, homesickness, at mga sakripisyong hindi nakikita ng ibang tao. Kaya bumalik ako sa dati kong agency, kinancel ko ang application ko, at withdraw ang passport ko. Pagkatapos noon, nag-apply ako sa bagong agency. Dahil first-timer ako, Malaysia lang ang nirecommend nila. At noon nangyari ang hindi ko inaasahan. Sa pangalawang araw pa lang ng application ko, nagkaroon agad ako ng employer. Parang biglang bumilis ang lahat. Doon, nagsimula ang totoong journey ko bilang OFW. Halos mag-isa kong nilakad ang mga requirements at proseso. Natakot din ako minsan, napagod, nalungkot, pero kinaya ko lahat dahil hindi ako pinabayaan ni Lord. Sa totoo lang, hindi ko rin in-expect na ang magiging trabaho ko abroad ay pagiging domestic helper. Noong una, parang nahihiya pa akong tanggapin iyon dahil iba ang expectations ko sa buhay. Akala ko noon, dapat related sa tinapos ko ang magiging trabaho ko abroad. Pero habang tumatagal, na-realize ko na walang mababang trabaho lalo na kung marangal at para sa pamilya mo.
At sa hirap ng buhay ngayon, mas pinili ko na lang ito kaysa manatili sa Pilipinas na minimum wage lang ang sahod pero halos lahat ng gastos ikaw pa rin ang sisigat. Dito sa Malaysia, kahit domestic helper ako, libre naman ang accommodation, pagkain, basic necessities, toiletries, at iba pang kailangan araw-araw. Ang iniisip ko na lang na personal na gastos ay monthly internet ko, at okay na rin iyon. Mas mabuti ng malayo pero nakakatulong sa pamilya kaysa malapit ka nga pero hirap naman kayong mabuhay. Hindi man glamorous ang trabaho ko, pero proud ako sa sarili ko dahil lumalaban ako ng marangal para sa future ko at ng pamilya ko. At dito ko mas naintindihan na ang pagiging OFW ay hindi tungkol sa title ng trabaho, kundi tungkol sa sakripisyo, tibay ng loob, at pagmamahal sa pamilya. Heart, nakakatawa isipin na noong una, ayaw pa akong papuntahin dito dahil boring daw ang Malaysia. Pero ngayon, dito ko natutunan maging independent, matatag, at mas lumapit kay Lord. Never sumagi sa isip ko noon ang Malaysia. Pero habang tumatagal, doon ko na-realize na hindi lahat ng lugar na pinapangarap natin ang lugar na nakatadhana para sa atin. Minsan, dadalhin ka ni Lord sa lugar na hindi mo inaasahan para turuan kang maging matatag, independent, at mas lumapit sa Kanya. I chased many countries, but destiny quietly brought me to Malaysia. Heart, at totoo nga ang kasabihan. God's plans are always better than our plans. Hindi man ito ang career na pinangarap ko noon, pero ito ang trabahong ginamit ni Lord para mabuksan ang mas malaking oportunidad sa buhay ko. Welcome to my little space online, sharing moments, yours and mine, from a Pina's heart in Malaysia. Join me on this grand adventure. Join me on this grand adventure. Ooh, another sunset sa bintana, litratong kupas na mimiss ka na. Kuala Lumpur sa aking puso, may pangarap na di maglalaho. Para sa inyo lahat kakayanin, ang bawat pagod may kapalit din. Oh Malaysia, tahanan ng puso kong sabik-sabik. Hey, don't scroll, sandali lang. This is my life, come sing along. Gising sa umaga, bagong laban ulit. Malayong bansa, di susuko kahit. Click, play, samahan mo ko. Sa buhay OFW, kwento ko to. Welcome sa vlog, this is my view. RC Personal Vlog TV. Bawat kanto ng bansang ito ay saksi sa ating pagod, sa ating pangungulila, at sa ating determinasyon na mabigyan ng magandang buhay ang mga mahal natin sa Pilipinas. Marami ang nagtatanong, bakit nga ba Malaysia? Sa dami ng bansa sa mundo, bakit dito tayo napadpad? Ang Malaysia ay hindi lang puro matatayog na gusali. Ito ay lugar ng pagkakataon, pero sa likod ng bawat magandang tanawin na nakikita nyo, may isang pusong Pilipino na nananabik sa sariling bayan. Sa bawat paglipad, Hindi biro ang maging domestic helper o manggagawa sa ibang bansa. Minsan, masarap ang pagkain sa harap mo pero hindi mo malunok mo kumain na kaya mga anak ko sa Pinas. Sapat ba ang ulam nila? dito sa Malaysia, natutunan nating maging matatag. Natutunan nating maging pamilya sa mga taong hindi naman nating kadugo. Ang mga kapwa natin ang nagiging sandigan natin sa tuwing mabigat ang loob. Sa kalawakan ng pangarap, Malaysia was never my dream,
But destiny brought me here. My story time of applying work abroad. Oh, South Korea. Hindi ko kailanman pinangarap ang Malaysia. Ibang bansa agad ang nasa isip ko. Pangarap kong South Korea biglang lumabo. Japan at Hong Kong tila ba'y naglaho. Ngunit ang tadhana may ibang plano pala. Sa Malaysia natagpuan ang aking umaga dito. Binuo ang pusong handang lumaban para sa pamilya. Sa bawat paglipad ng ating mga pangarap, madalas tayong napapadbad sa mga lugar na di inakalang maging pangalawang tahanan. Dito sa Malaysia, sa ilalim ng matatayog na gusali, may mga kwentong di laging nakikita ng kamera. Ako, ikaw, tayong mga OFW, tayo ang mga anino sa likod ng bawat remittance. Malaysia, hindi kailanman pangarap. Nasa isip ko'y ibang bansa, ibang pangarap. Puno ng pag-asa para sa future ko. Pero tadhana ang nagdala sa'kin dito. Dito sa Malaysia. Halika, upo ka. Welcome sa aking munting espasyo. Mga kwento mula sa puso. Kahit malayo ang agwat, tara't mag-vlog venture. Samahan mo ako sa bawat araw dito. Tara't mag-vlog venture sa RC Personal Vlog TV. Alam mo, ang maging OFW ang isa sa pinakamahirap na desisyon na gagawin mo sa buhay mo kung mag-a-abroad ka. Dahil kailangan mong mangibang bansa para sa pamilya mo. Sobrang mahirap mawalay sa pamilya kung alam nila. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw at bawat taon na hindi mo sila nakakasama. Lahat yan ay titiisin para lang mabigyan sila ng buhay na masagana. Kahit ang kapalit nito ay ilang taon na pagkakawalay sa kanila, mahirap talaga maging OFW. Dahil lahat ng okasyon sa buhay mo, habang nasa ibang bansa ka, ay hindi mo sila makakasama. Nariyan ang graduation day, ang Pasko, bagong taon, at marami pang iba. Mag-isa mo itong haharapin. Oo, mag-isa. Homesick. Ang isa sa pinakamalakas na kalaban ng mga OFW na kapag hindi mo nalabanan, talo ka. Kailangan pag nasa ibang bansa ka, may baon kang 1 toneladang pasensya at gabundok na lakas ng loob. Dahil lahat ng laban dito, haharapin mo mag-isa. Abroad, masarap pakinggan para sa iba. Sabi nila, kapag nasa abroad ka, masaya at maginhawa. Pero ang totoo niyan, kaakibat nito ang lungkot at pangungulila. May mga panahong gugustuhin mo na lang sumuko, pero nangingibabaw ang tanong na, bakit ka nga ba nandito? Oo, may mga maswerteng nakakaangat sa buhay, pero aminin nating hindi lahat pinapalad na magkaroon ng magandang buhay. Basta tandaan mo, lahat nagsisimula sa pinakababa bago ka makarating sa itaas. Kapalit ng bawat paghihirap ay ang buhay na pinapangarap. Walang imposible sa taong may tiyaga. Magugulat ka na lang na palitan na ang mga salitang pagod na ako nang buti na lang hindi ako sumuko. Kapag abroad, sabi nila, wow, siguro marami ka ng pera. Kapag sinabi mo namang wala, di pa sila maniniwala. Tapos ito pa yung masahit. Kapag lumapit sila sa'yo, tapos sinabi mo wala, kapag masama.
Ikaw na daw yung mayabang porket nakapag-abroad ka lang. Pero ito ang hindi nila alam. Naresibo na lang yung hawak mo. At ang mga kamay mo, puno pa ng kalyo. Kailangan lang, mga ka-OFW. Ito yung palagi niyong tandaan. Hindi lahat ng nasa abroad nakakapili ng gusto nila. Kasi yung ibang OFW, mas inuuna at iniisip pa nila ang kapakanan at kailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas kaysa sa mga pasarili nilang gusto. Mahirap ang maging mahirap. Alam mo yung pinakamasakit na pwede mong maranasan bilang tao? Yun ay ang isilang ka sa mundong ito na wala kang kahit ano. Yung mamulat ka sa mundong to na wala ka ng mga bagay na gustong makita ng mga mata mo. Mga bagay na taglay ng iba. Masaganang buhay na meron ng iba na di kaya mo. Na pagkasilam nila, akit na nilang natatamo. Kaya minsan, di ko rin maiwasan na tanungin ang kapalaran. Bakit hindi ko nagawang maranasan? Yung isilang na mayroon kang kahit ano na pwede mong pagkuhulan. Meron kang mamanahin. May sariling tahanan. Yung tipong umulan man o umaraw, may laman ng mga plato sa hapagkainan. Pagkakataon na makapag-aral, hindi ka na nahihirapan makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho na siyang isusugal para sa magandang kinabukasan. Oo, mahirap maging mahirap. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil sa likod ng kinamulatan kong kahirapan, meron akong mga magulang na patuloy na nagsusumikap. Mga magulang na ginawa na ang lahat. Maibigay lang yung maayos na buhay na palagi kong hinahanap. Oo, mahirap maging mahirap. Mahirap pumasenso. Mahirap mangarap. Mahirap magtagumpay. Mahirap makalap. Yung mga bagay na gustong mapasa kamay sa hinaharap. Kahit pa mahirap, maging mahirap. Oo. Namulat ako sa mundong to na isa akong mahirap. Pero pinapangako ko sa sarili ko, hindi ako mamamatay ng mahirap. Hindi ako papayag na hindi ko magagawang matupad lahat ng aking mga pinapangarap para sa sarili at para sa aking pamilya at para sa aking mga magulang. Huwag po kayong mag-alala. Ipapanalo ito ng anak niyo. Papaguhin ko yung takbo ng kapalaran na meron tayo. Manood lang kayo dyan. Hindi ko ito ipapatalo. Dito na nagtatapos. Naiiyak ko. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na patuloy sumasabay sa hamon ng buhay. Gigising ng maaga, dilim pa ang paligid. Tahimik ang kwarto pero isip ko'y sabik. Larawan yung pamilya ang lagi kong kasama. Kahit pagod sa trabaho, kayo ang inspirasyon ko lagi sinta. Bawat duwa't lungkot, tinatago ko lang. Kahit minsan hirap na, tuloy pa rin ang laban. Dahil may mga pangarap na dapat abutin para sa pamilya ko. Kakayanin lahat ng sakit. Sa bawat pagod na dala, ang ngiti nyo ang aking pag-asa. Pangarap lang ang tanging dasal, sa ating muling pagsasama di magtatagal. Darating din ang araw, magkasama sa tahanan. Sa malalim
Ako'y lumalaban. Kahit mag-isa lang puso ko'y matibay naman. Bawat sahod na padala, may kasamang pagod. Ngiti nyo lang sa video call, sapat ng gamot. Miss ko na ang tahanan, ang yakap ni nanay. Ang ingay sa hapag habang sabay-sabay. Pero kahit malayo, hindi susuko kailanman. OFW man ngayon, uuwi ring tagumpay balang araw. May mga gabing tahimik, luhay bumabagsak habang sa bintanay ulan lang ang kausap. Ngunit sa bawat hirap na dinadala ko, pangarap ng pamilya ang dahilan kung bakit bumabangon ako. Hindi man madali ang malayo sa mahal. Tiis lang muna ngayon, bukas ay magiging okay din ang lahat. Darating din ang araw na di na kailangang lumisan. Buong pamilya'y magkakasama na muli sa tahanan. Sa malayong bansa, dala ko'y pag-asa. Pagod man ang katawan, di susuko ang diwa. Bawat sakripisyo'y may magandang dahilan. Para sa kinabukasan ng mga mahal ko sa buhay na naiwan. At kapag ako'y nakauwi na balang araw, yakap nyo ang pinakamahalagang tagumpay ko't ilaw. Kaya kapit lang mga kababayang lumalaban, mga OFW na pusong Pilipino saan man. At sa bawat eroplano na aking nakikita, parang puso ko rin na gustong gusto nang umuwi na. Pero kailangan kong magpakatatag, kahit minsan sarili ko'y halos nang bumagsak. Dahil alam kong may naghihintay sa akin, mga pangarap naming sabay naming bubuuin. Kaya laban lang kahit malayo, kahit minsan pakiramdam mo'y talo. Hindi habang buhay ganito ang sitwasyon, may wakas din ang lahat ng pagod at emosyon. At kung marinig man ito ng kapwa OFW, sana maalala mong hindi ka nag-iisa rito. Marami tayong tahimik na lumalaban, ngumingiti sa iba kahit sugatan ng kalooban. Minsan naiisip ko, sulit pa ba ang lahat? Mga panahong kapiling ko sila'y naging alaala na lang agad habang ako'y nandito sa banyagang lugar. Unti-unting lumilipas ang oras na di ko mababalikan kailanman. Birthday at Pasko, nawala ako sa tabi nila. Video ko lang ang yakap sa tuwing may problema. Ngumingiti ako para di sila mag-alala, kahit ang totoo ako na may durog na minsan sa pagod at pangungulila. Kaya tuloy lang ang biyahe ng buhay, kahit ilang bagyo pa ang dumaan. Mga OFW na pusong matatag, di sumusuko kahit maraming sugat. Gusto ko namang maranasan ng simpleng buhay, kasama ang pamilya habang sabay kumakain sa hapag araw-araw. Emotional climax. Hindi man nakita ng lahat ang pagod natin, mga puyat, lungkot at problemang kinikimkim. Tayo ang mga bayaning tahimik lumalaban, kahit sariling kaligayahan minsan ay naisasantabi na lamang. Pero kapit lang kapwa ko OFW, may liwanag ding naghihintay para sa'yo. Lahat ng sakripisyo at luha sa gabi, may kapalit ding saya pagdating ng sandali. Final ending. Kaya habang nandito pa sa malayong lugar, patuloy na mangarap at tibayan ang puso't isipan. Dahil ang bawat OFW na lumalaban ngayon, may kwento ng pagmamahal na walang katumbas sa mundo. Balang araw, di na aalis muli, kasama na ang pamilya sa bawat sandali. Wala nang luha sa airport na iniwan, kundi saya na lang sa wakas ng paghihintayan. Hanggang ngayon patuloy pa ring nangangarap, tahimik na lumalaban kahit sobrang hirap. At sa bawat OFW na nakikita
makinig ngayon. Para sa pamilya, tuloy ang laban hanggang dulo. Ilang taon ding nalayo sa sariling bayan, nakipagsapalaran para lang may maipundar naman. Mga kamay na nangalay sa trabaho araw-gabi, nananatiling matatag kahit halos mawala ng ngiti. Sa bawat bagong taong sinalubong mag-isa, tahimik na hinihiling na sana ito na ang huli kong Pasko sa iba. Kung nagustuhan mo ang aking video today, please like and share, suportahan nyo, okay? Mag-comment down below, sabihin ang inyong gustong sabihin. Malaking tulong sa journey ko every single day. Thank you for watching hanggang sa muli sa aking munting channel na puno ng story. Pinay OFW in Malaysia, RC Personal Vlog TV. God bless everyone. Ingat lagi